Hello, magandang araw mga kaibigan. Kumusta po tayo sa mansulok ng mundo? Eto mga kaibigan, mag-DIY tayo ay magpapalit tayo ng brake fluid. Dahil ayun, mga 5 taon na mga kaibigan. Ito nga pala siya rin mga kaibigan, nabili ko sa online at ayun ang binili ko yung 150 ml parehas nito. Itong brake fluid para isang kargahan lang. Total pag nagpalit naman tayo another 4 years na naman o kaya 5 years ay okay lang, solid naman. At eto mga kaibigan, sundan nyo lang ako kung anong mga ginagawa ko. Ayan, at kailangan natin na talian siya para talaga hindi matanggal itong binili natin na hose. Ay para sigurado tayo na hindi magkakaroon ng aberya kung sakaling nagpapalit na tayo. At para maiwasan natin mga kaibigan na pasukan ng hangin, kaya kailangan talaga ay nakatali. Yung mga gamit natin mga kaibigan, marami yan nabibili sa mga ito sa akin, sa hardware yata binili itong hose na yan. At dalhin nyo yung sirin para makita nyo yung matyansya yung ang laki. At mga kaibigan, kanya-kanya lang kasi diskarte dito. Kailangan talaga kaibigan lalo na pag nag-iisa ka lang na nag-DIY ay talian natin itong sirin na malaki para dyan natin ilalagay yung ating brake fluid. Ayan. Bago nyo ipasok mga kaibigan, ilagay nyo muna yung socket range na number 8 kasi iyan din mga kaibigan ay tatalian natin. Ayan, kailangan din natin higpitan ng maigi para pag nagbumba tayo mamaya ay hindi matanggal at hindi masayang yung natin brake fluid. At baka yan bansanhi na pasukan ng hangin. Total, mura lang naman yan. Saka yung mga nakalawit at putulan natin para gumanda-ganda naman tingnan at hindi sa kabal. Ayan mga kaibigan, at ilalagay na natin yung ating ayan. Nasa inyo na mga kaibigan kung uubusin nyo. Para sa akin kasi, ubusin ko na para sigurado ako na malinis yung maipapalit natin na brake fluid, dahil yung tinignan ko na ay kulay dilaw na. Talagang palitan o kailangan na talagang palitan mga kaibigan. Kulay dilaw na, kulay ihi. Kaya mas maganda ubusin nyo na para sayang din lang naman kung mayroong matitira, hindi natin pakikinabangan kasi matagal tayo nagpapalit. Ayan, ubos na yun. Eksakto, 150 ml. Tsaka natin ilagay itong niya. Tawag nito, yung pambumba niya ng ang tulak, anong tawag niya? Piston. Yan. Huwag niyo munang ikakabit na nakasarado. Kailangan ikabit niyo muna doon sa natin. Tsaka mga kaibigan, pag alam niyo mayroong mga hangin, pisa-pisain niyo. Pero mararamdaman niyo na bulol na tayo. Pero mga kaibigan, makikita niyo naman kung mayroong hangin dahil may mga butil-butil na maliliit. Pero pag wala mga kaibigan, ay siguraduhin nyo na bago nyo buksan. Ito mga kaibigan, at tatanggalin na natin itong takip ng ating lagayan ng brake fluid. Ayan, makikita nyo mga kaibigan ay kulay dilaw na talaga, kulay ihi. Madilaw na. Siguro sobra na sa 5 taon.
Ayun mga kaibigan, higupin natin ang ating sirin at huwag niyong ubusin at magtitira kayo lagi ng konti para walang hangin, hindi mapapasukan ng hangin. Huwag niyong hayaan na mag-iinti siya. May kunting tira. Yan, tsaka buksan natin. Yan. Pag binubumba natin siya, pinupus natin pataas, bubuksan natin. Pag puno na, isasarado natin. Ayan, medyo lang mga kaibigan, tawag dito, pag pinus mo itong piston niya, piston bang tawag yan? Ay bahala na kayo mga kaibigan. Pag pinus nyo siya, medyo may katigasan lang dahil siyempre, pataas yung niya yung ng brake fluid. Kaya medyo medyo mahigpit. Anong tawag nun? Medyo matigas lang. Ayan mga kaibigan, dahil nag-iisa lang talaga ako. Ayun, makikita nyo, pinupus ko. Ayun, umaangat yung brake fluid. Ayan. Nandito yung pinsan ko, kaya sabi ko, hawakan mo muna. Wala kasi nangyayarap talaga nag-iisa, nagbibidyo. Ayun, nakikita nyo mga kaibigan. At pag alam yung puno na, sarado. Tapos, ayun, tanggalin nyo na naman. Ang kailangan lang dito mga kaibigan, talagang tiyagaan lang. Tiyaga-tiyaga lang. At siguro kahit anong motor mga kaibigan, ito ang pinakamagandang pamamaraan para magpalit ng brake fluid na maganda, hindi mahirap. Hindi katulad ng sa unang panahon yata na nagpapalit ng brake fluid, kung ano-ano pang ginagawa, may papiga-piga. Mahirap yun. Kaya ito mga kaibigan, napakagandang diskarte ng ganitong pamamaraan na pagpapalit ng brake fluid. Ayan. Ito mga kaibigan, at disclaimer lang din, at nakita ko rin, napanood ko din lang, ginaya ko din lang sa YouTube, ay marami namang tutorial dyan, ay nasa inyo na, pili lang kayo kung alin po ang maganda. At para sa akin mga kaibigan, talagang magandang gawin to. Kaya hindi po nakakapagod kahit every 2 years o bahala kayo, 1 year. Gusto nyo magpalit ng brake fluid, pag nakita nyo na kulay dilaw na talaga mga kaibigan, ay kailangan na talaga magpalit para hindi masira yung natin, itong preno natin. Ayan, kita nyo, tiyagaan lang talaga. Bomba, tapos ayun, tanggal na naman, tapos tapon na naman. Ito mga kuwan pa ito. Pag dilaw, buksan nga na ito. Ito ko din bago. Basta magtitira lang ng konti. Huwag nyo hayaan na ubusin nyo, hindi talaga yung lagayan ng brake fluid dahil ayun, at naubos ko yung mga kaibigan. Hindi, merong konting tira, pero kita nyo, malinaw na yung natin, yung lagayan ng brake fluid, kaya okay na. At kahit sa gilid, makikita nyo yan, ay kulay tubig na. Kaya tama na yun. Tsaka mga kaibigan, meron namang siyang yung kung hanggang saan, meron siyang label. Kaya nilabel ko lang talaga yung brake fluid para, siyempre, para hindi umaapaw. Ayun mga kaibigan, kita nyo naman. Matigas. Matigas siya, parang bago. Tsaka yan, subukan ko. Yan, talagang maganda talaga siya. Parang bagong bili na matigas yung natin, yung brake label na yan. Yun lang mga kaibigan, maraming salamat po. Sana po ay nakapulot kayo ng pamamaraan paano magpalit ng brake fluid. At kung maaari lang po mga kaibigan, pengi po ng isang subscribe at pakishare na rin, paki-like na rin, at lalo na po doon sa mga baguhan ay malaking tulong na rin po para sa aking YouTube channel. At yan, bagong na rin, upuan. Okay, baboy, ingat tayong lahat mga kaibigan. Bye-bye!